Magandang buhay! Today's recipe, sigurado akong mapapatalon kayo sa sarap. Napakadaling gawin, napakasimple, pero sobrang sarap. Magluluto tayo ng crispy fried adobo, pinakupsan style. Ilagay lang yung ating karneng baboy sa ating kawali ng paglulutuan at gumamit pala ako rito ng pork belly. Medyo marami talaga yung taba. Kaya hindi na natin kailangan pa ng mantika dahil magmamantika yan mamaya. At hiniwa lang natin to sa katamtamang laki. Yung parang nag-aadobo ka. Lagyan muna natin to ng asin. At yung recipe natin na to napakadali at napakasimpleng lutuin lang. Pero medyo may risky ng konti kasi mamaya pag lumabas na yung mantika niya na habang piniprito mo na siya, medyo tumatilamsik na yung mantika at medyo mainit. Baka mapaso kayo. Pagkatapos natin nilamas yung asin, maglalagay lang tayo ng konting tubig rito, mga kalahating baso. At gagawin natin dito ay tatakpan muna natin. Yung iba kasi pag naggumawa o nagluto ng pinakupsan, hindi na nila nilalagyan ng tubig. So medyo na-try ko yung proseso na yon at yung kalalabasan ay medyo makunat yung karne. So gagawin natin parang palalambutin muna natin kaya naglagay tayo ng konting tubig. So tinakpan lang natin yan ng mga 20 minutes tapos from time to time hinahalo natin para pantay yung pagkakaluto. Tingnan nyo yung appearance niya, medyo luto na. Pero medyo may katigasan pa yan. Pero no worry kasi mahaba yung proseso na to. Napaka-boring pag ito yung lutuin natin kasi halo ka lang ng halo hanggang lumabas yung mantika. At habang tumatagal yung karne na hiniwa mo, lumiliit siya kasi yung taba ng baboy, lalabas siya at magiging mantika. Ngayon, medyo may kulay tubig na yan na akala mo kulay puti na yan na tubig, akala mo tubig pa. Magpuputi na yan, magiging clear yung appearance at magiging mantika na yan. At yung cooking time nito, siguro mga lalagpas ng 1 oras. Kaya tuloy-tuloy lang yung halo natin from time to time para hindi dumikit yung ating baboy doon sa ating kawali. At habang tumatagal na pagluluto mo na to, dumadami yung mantika dahil galing dyan sa taba ng ating baboy. Hintayin lang natin to na maging brown yung appearance niya hanggang sa maging crispy. And by the way, para sa kumpletong ingredients list ng ating recipe sa araw na to, sinulat ko po sa description box. Mga at this point, medyo ingat na kayo kasi tumatalamsik na yung mantika dahil mainit na yung ating kawali at saka kailangan natin gamitan siya ng medyo high flame na para mapabilis yung proseso ng paglabas ng mantika niya. Ayan, nagiging brown na pero gagawin natin dito ay i-crispy fry natin. Yung parang naglilitsyon kawali ka. At saka tulad ng sinabi ko, medyo ingat kayo pag naghalo kayo nito kasi pumuputok yung mantika at baka matalsikan kayo. Ayan na, malapit na. Kasi kulay brown na yung ating karne. At yung matitirang mantika dyan mamaya, huwag nyo itapon kasi napakasarap yan ihalo sa kanin. O di kaya pwede nyo paggamitin niya panggisa pag nagluto kayo ng sa susunod na ulam. Tuloy-tuloy lang natin yung halo hanggang maging crispy talaga yung ating pork belly. And I do recommend na talagang pork belly yung gamitin nyo kasi medyo maraming taba yun. Tapos hindi lang natin nakunan, hindi lang natin na videoan, nilagay ko na yung ating buong yung pinitpit na bawang at saka yung buong paminta at saka yung daon ng laurel. Tapos sinunod na rin natin yung ating sibuyas. So, hindi lang natin kasi kanina nakuha na ng video. So, gagawin natin dyan ay lalagyan natin ng suka. Tapos, yung mantika niyan, magkukulay puti yan.
Yan yung magiging basihan natin pag bumalik na yan sa pagiging klaro or pagiging mantika. Ibig sabihin yon, crispy na yung ating baboy. So tuloy-tuloy lang nating haluin ulit to hanggang sa ma-absorb ng baboy natin yung suka na nilagay natin. Na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating crispy fried adobo? Nako, itry nyo at siguradong magugustuhan nyo. Tuloy-tuloy lang natin yung ating paghahalo hanggang sa maging crispy ulit yung ating baboy. Tulad ng sinabi ko, yung cooking time nito ay halos lagpas ng 1 oras. So medyo boring to pag itong lutuin mo, pero sulit naman pag kinain mo na. Gagawin natin dyan, i-strain lang natin lahat yan, iwanan na natin yung mantika, tapos ilagay na natin sa serving plate at pwede na natin i-enjoy yung ating crispy fried pork adobo, pinakupsan style. At sigurado po kung nagustuhan nyo yung ating recipe for today, please like and share the video. Tapos kung bago po sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.